Sigurado ho ba kayong walang ibang tao dyan? Sino ho yung babaeng nakaputi doon sa bintana? Itinuro ng kaibigan kong si Ariel ang bintanang nasa third floor. Lahat kami napaangat ng tingin sa itinuro niyang bahagi. Nagitla ako nang makita nga ang isang babaeng nakaputi. Natatakpan ang mukha niya ng malaking sombrerong puti rin, kaya hindi klaro kung totoo ba talaga itong tao o guest lang. Ibinaba ko kaagad ang tingin ko. Napalunok. Wala naman ni gagstok ka talaga, Ariel. Binatukan ni Jasin si Ariel na siyang ikinatawa naman ng dalaga. Napalunok ako bago seryosong nagsalita. Meron. Pero wag na lang kayong maingay. Hayaan nyo na lang siya. Basta wala tayong gagawing masama, hindi naman siya mangingialam sa atin. Itataas ko na sana ang isang paa ko paakyat ng hagdan nang biglang may sulpot na batang lalaki sa harapan ko. Duguan ang kanyang mukha at nanlilisik ang mga mata. Babalayo na hindi dapat kami tumuloy sa loob. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-SB at Sir Jupiter. Itago nyo na lang ho ang pagkakakilanlan ko bilang Agil. Urmukanan po ako pero kasalukuyang nakatira sa Bukidnon dahil dito ko naman nahanap ang forever love ko sa buhay. Ang kwento pong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan ko nung after college naming magkakaibigan. Sina Ariel, Jasin at Shania. Para sa kaalaman po ng lahat, meron po akong third eye. Maraming nagsasabi na dapat ko itong ipasara pero hindi ko nga po alam kung paano siya nabuksan o paano rin ito tuluyang mawawala. Kaya hinayaan ko na lang. Simula talaga bata ako, palagi na akong nakakakita ng kung ano-anong nilalang pagdating sa mga kaluluwang hindi matahimik. Anyways, after graduation namin, Sir Jupiter, umalis kaming magkakaibigan, pumuntang Baguio. Medyo may kaya naman ang mga magulang namin kaya nagkaroon kami ng budget para sa trip. Aware ang mga kaibigan kong meron akong third eye kaya naman ang unang pinuntahan namin ay ang puting bahay. Nitong 2015 lang po pala ito nangyari. Pagdating namin ng Baguio, nagstay na muna kami sa isang hotel at kinabukasan umaga pa lang, pumunta na kami doon. Saktong wala pang ibang guests na nandun. Kami pa lang talaga. Panay na ang biruan ng mga kaibigan ko habang nasa sasakyan pa lang kami. Kung ano-ano rin ang gusto nilang gawin ko pero pagdaan namin dun sa bahay, bigla silang natiklop at natahimik. Nang dumungaw ako sa bintana, nanlamig ang mga batok ko nang makita ang malaki at alamansyong bahay na American style ang dating. Halata ang pagiging luma na nito at kahit hindi pa kami nakakapasok, nararamdaman ko na ang lamig ng lugar. Pumuesto na muna ang sasakyan saka kami isa-isang nagsilabasan. Ang kaninang masigla, ngayon ay nagmukhang may sakit. Tinatamad, nakayuko at nanginginig. Natatawa akong nagtanong sa kanila kung bakit naging tiklop sila bigla. Inirapan ako ni Jasin. Naglakad kami papunta sa gate. Meron itong dalawang haliging bato na kinain na ng lumot sa tagal ng panahon. Bitak-bitak na ang puting pintura sa gate at mahabang bakod. Natatakpan na rin ito halos ng mga magarbong halaman na tinatawag dating Fortune Garden. May yerong karatula na nakabitin sa labas ng gate, nakasulat, "No trespassing, private property." Sa loob ng gate ay ang malaking bahay na animoy pang-Amerikano talaga ang design. Mataas at malaki, malamansyon talaga. Sa entrance may hindi kahabaang hagdan at maliit na balkonahe bago magpinto. Sa magkabilang gilid naman ay malalaking bintana. Kita sa mga ito ang madilim na loob. Marami ring bintana sa taas hanggang sa ikatlong palapag. May mga disenyong mga bintana na gawa sa bakal at sa mga hulma nito, masasabi mo talagang dati pa itong itinayo. Sa kapanahunan ng Hapon. Purong puti ang bahay pero may iilang bahaging kumupas na ang kulay at may ilang kahoy na rin ang marurupok na at may sira. Puno rin ng iba't ibang halaman ang paligid.
Maganda talaga, Sir Jupiter. Pero kakaiba ang itsura talaga nito. Nararamdaman ko na rin ang kakaibang lamig na tumutusok sa balat ko. Napangiwi ang mga kasama ko nang mabasa ang karatula. Medyo nag-alala kami na baka nasayang lang yung pamasahe namin doon. Posible kasing hindi kami papasukin dahil sa karatula. Pero mabuti na lang talaga't merong guard sa loob at isang caretaker. Nagtanong kami kung open pa ba sa guests ang bahay at tinanguan niya naman kami. Pinapasok kami sa loob. Nang tumapat kami sa bukana ng entrance, itinuro ni Ariel ang taas. Sigurado ho ba kayong walang ibang tao dyan Sino ho yung babaeng nakaputi doon sa bintana? Lahat kami napaangat ng tingin sa itinuro niyang bahagi. Nagitla ako nang makita nga ang isang babaeng nakaputi. Natatakpan ang mukha niya ng malaking sombrerong puti rin kaya hindi klaro kung totoo ba talaga itong tao o guest lang. Ibinaba ko kaagad ang tingin ko. Napalunok. Wala naman gagstok ka talaga, Ariel, ani Jasin bago binatukan ng dalaga. Napalunok ako bago seryosong nagsalita. Meron, pero huwag kayong maingay. Hayaan nyo na lang siya. Basta wala tayong gagawing masama, hindi naman siya mangingialam sa atin. Lahat sila natahimik. Sumeryoso ang mukha. Nabasa ko ang takot sa kanila pero ang caretaker at guard nakita ko ang pagiging uncomfy nila sa sitwasyon. Pero tahimik lang. Wala silang sinabi. Inirapan ako ni Shania. Pabulong nitong sinabing nakakabasag ako ng trip namin. Hindi ko na siya pinatulan. Nagtanong ang caretaker kung saan namin gustong unang puntahan. Itinuro ni Jasin at Ariel ang bahaging papuntang likuran ng bahay. Sumama si Shania sa kanila pero ako nagpaiba ng ruta sa loob. Nagtanong ang guard kung kailangan ko pa ba ng guide pero sinabi kong ako na lang ang bahala sa sarili ko. Akma ko na sanang itataas ang paa ko para umakyat ng hagdan nang biglang lumutang sa paningin ko ang isang batang lalaki. Duguan ng mukha niya, lapnos ang buong katawan at nanlilisik ang mga singkit niyang mata. Nakasuot siya ng polong halatang luma na at may bakas ng sunog. Ganon din ang itim niyang slacks. Wala siyang sapin sa paa at kita ang dugong nanuyo rito na parabang naluto sa apoy. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi dapat kami tumuloy sa loob. Dahan-dahan akong umatras, nakatingin sa kanya. Pinapaintindi na wala akong ibang intensyon kundi ang bumisita lang. Nang makalayo ako ng kaunti, unti-unti siyang naglaho sa harapan ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Sa pagkakaalam ko, batang babae ang nagmumulto rito na karaniwang nakikita ng ibang mga dumaraan. Pero bakit may batang lalaki? Posible kayang isa siya sa mga nasawi nung ginawa itong garrison ng mga Hapon? Siya rin kaya ay biktima ng malagim na karanasan ng mga dating dinala rito? Nanindig ang balahibo ko. Humugot ako ulit ng malalim na hininga bago umalis at sumunod sa mga kasama ko. Nasa bandang basement pala sila. Naabutan ko na lang ang caretaker na nagkikwento tungkol sa karanasan ng ibang bantay ng bahay. Hindi ko na masyadong narinig ang sinabi niya kasi na-distract ako. Isang babae kasing nakaputi ang nakita kong nakaupo, nakayakap sa kanyang tuhod habang umiiyak sa isang sulok. Hindi naman ako nagpapanik sa mga ganitong klaseng bagay, Sir Jupiter, kasi nga nakasanayan ko na. Hindi ko lang siya binigyang pansin at hindi ko rin ipinaalam sa mga kasama ko. Ilang saglit lang, paalis na sana kami nang maramdaman ko ang malamig na kamay na bumigat sa balikat ko. Nasa bandang hulihan na kasi ako. Huminto ako at dahan-dahang tiningnan kung ano ang meron. Maputlang kamay, nangingitim ang mga daliri at may pasapasa ang ibabaw ng kamay niya. Paglingon ko sa may-ari nito, napasinghap ako nang makita ang isang walang ulong babae. Nakasuot ng mahabang damit na puti. Kasunod nito, narinig ko ang makapaninding balahibong palahaw na parabang sinasaktan at pilit na tumatakas sa hirap na dinadanas nila. Humihikbi ang babaeng nakahawak pa rin ang kamay sa balikat ko. Hindi ko lang siya pinansin, hinayaan ko lang. Wala rin kasi akong magagawa sa mga tulad nila. Sunod-sunod na ang mga narinig ko.
Batang umiiyak, tinatawag ang nanay at tatay niya. Meron namang galit na lalaki. Meron ding nagmamakaawang pakawalan siya dahil wala naman siyang ginawang masama. Nadurog ang puso ko, Sir Jupiter. Hindi ko kayang pakinggan ang tungkol sa nangyayari kaya dali-dali akong umalis. Sumunod ako sa mga kasama ko. Nang papasok na kami sa entrance, may nakita akong kausap ng guard. Pamilya. Pumasok na ang ginang na nasa 40s kasama ang dalawa niyang anak na babae. Kumabog ang dibdib ko. Gusto ko silang pigilang pumasok dahil nga baka kung ano ang mangyari sa kanila. Hinanap ko naman ang batang lalaki kanina pero hindi ko na siya nahagilap. Napalunok ako sabay na tinanong ang sarili. Paano na lang kaya ang ibang hindi nakakakita sa kanila? Ano kaya ang ginagawa ng mga ito kung sakali? Bumalik ako sa sarili nang maramdaman ng mahinang tapik sa balikat ko. Si Shania pala. Sinenyasan niya akong sumunod sa amin. Nasa loob na pala ang iba at ako na lang ang inaantay nilang umakyat sa hagdan. Peke ang dinisplay kong ngiti bago sumunod sa kanila. Nag-aalinlangan talaga akong pumasok. Napansin ito ng mga kasama ko pati ang caretaker. Tinanong ako ng caretaker kung ayos lang ba sa akin na magpaiwan na lang sa labas kung hindi ako komportable. Napangiwi si Jasin, gusto niyang magkakasama kami lahat. Dahil sa pangungumbinsi napilitan akong sumama nga sa loob kahit may mali akong pakiramdam. Tumambad ng iba't ibang silid sa loob. Pumasok kami sa isang bahagi, ang dining area. Preserve na preserve talaga ang disenyo ng mga ito, purong mga gawa sa kahoy. Medyo dagdag tindig balahibo nga lang ang madilim na ilaw sa itaas. May malaking aparador sa gilid na may salamin at sa harap nito ang malaking mesang napapalibutan ng mga upuan. Di ho ba nagpakamatay sa bahay na to ang katulong ng mag-asawa dahil sa konsensya matapos mamatay yung inaalagaan niyang bata na anak na may-ari? Natuon ang atensyon ko sa likuran nang marinig ang boses ng isang babae. Napataas ang kilay ko nang makita ang isang babaeng nasa 20s na ang edad. Nakatayo siya malapit sa pinto. Iba ang aura niya sa tingin ko, Sir Jupiter. Nakangiti. Kitang-kita mismo ang mga ngipin niya. Bahagyang nakapilig ang ulo at nakataas ang kilay. Maputla ang balat niya na parabang sa mga Amerikano. Ang dalawa niyang kamay ay magkapatong sa gitna habang straight ang mga paa. Kulay gatas na hinaluan ng vintage aura ang kulay ng damit niya. May mga floral prints na maliliit na kulay blue. Ang style nito ay cottagecore, simple pero eleganteng tingnan. Ruffled straps at may konting puff ang mga balikat. Tapos smocked ang parteng dibdib kaya hapit na hapit ang katawan niya pero stretchy tingnan. Diretso ito palda, tiered at malapad, abot hanggang ibabaw ng tuhod ang haba nito. Sa paa niya puting medyas at leather shoes na round toe. Kunot ang noo kong pinagmasdan siya ng maigi. Hindi siya tao. Kahit normal tingnan ang kanyang dating, halatang hindi sa isa sa amin. Lumunok ako, napatingin sa mga kasama kong abala sa pagtingin-tingin sa mga bagay-bagay sa loob habang nagkukwento ang caretaker. Hindi ko pinansin ang babae. Gusto kong umalis doon kasi mas lalo akong kinakain ng lamig. Akala ko naman magiging ayos lang talaga ang trip na to kasi sanay naman na ako. Pero hindi pala. Mabigat talaga ang pakiramdam ko sa puting bahay na to. Walang paapaalam, diretso akong lumabas. Tumagos ako doon sa babaeng nagtanong kanina at naramdaman ko ang pansamantalang lamig na bumalot sa buong katawan ko. Dire-diretso ako sa labas. Laking gulat ko nang makasalubong ang isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng Amerikana at matangkad. Napansin kong hindi pa rin siya tao. Nagkapalitan kami ng tingin pero iniwasan ko. Dire-diretso akong lumabas at inantay na lang ang mga kaibigan ko doon. Ilang saglit lang dumating sina Jasin at Shania. Nagtanong sila sa akin kung bakit nawala ako bigla. Pumunta pa raw sina Ariel at ang caretaker sa taas para ipasilip ang ibang bahagi doon. Gusto pa nga sana nilang sumama pero nagtaka sila kung bakit wala na ako doon.
Diretsahan akong tinanong ni Shania kung meron ba akong nakita sa loob. Mapakla ang tawa kong sinabing, meron at marami. Namutla siya bigla at napalunok. Nakaramdam din ng pag-aalinlangan si Jasin. Alam naman na nilang lahat na gifted ako pagdating sa ganitong bagay. Bakit pa nang tatanong? Sa wakas, nagantay na lang kaming tatlo sa labas hanggang sa makalabas na si Ariel. Hindi na maipinta ang mukha nito nang makita kami. Pamura pang tinanong kung bakit nawala kami bigla. Hindi pa sana tapos ang tour sa loob. Si Shania na ang sumagot kay Ariel. Pinaintindi nito tungkol sa nangyari sa akin. Though may bahid ng pananaray, sanay naman na ako sa ugali niya. At the end of the day, Sir Jupiter, hindi namin natapos ang tour. Bumalik kami sa hotel nang wala sa oras. Nagpahinga kami. Natulog ng siguro mga 1 oras. Ang unang nagising ay si Jasin na nanggising sa akin. Sabi niya ang taas ng temperature niya. Nanginginig pa nga. Dali-dali ko namang ginising ang iba pa naming kasama dahil mas makabubuti kong dalhin na agad siya sa ospital. Hindi kasi normal ang itsura niya, Sir Jupiter. Nangingitim na ang labi niya. Ang laki ng eye bags na animoy may tubig. Namamaga rin ang pisngi niya at naninigas ang mga paa at kamay. Ang mahinang panginginig ay pabilis ng pabilis hanggang sa bumagsak na siya mismo sa sahig at bumula ang bibig. Nawala rin ang itim sa mga mata niya. Dito na kami sobrang nataranta. Dali-dali kaming nagtawag ng staff na pwedeng tumulong sa amin sa pagbuhat sa kanya pababa ng building. May pagkatsabi kasi si Jasin at hindi talaga namin kayang buhatin siya ng kami-kami lang. Mabuti na nga lang at may nag-respond kaagad. Nadala namin sa ospital si Jasin at natingnan ng doktor. Kumalma naman ang katawan niya pero hindi siya gising. Normal ang lumabas sa tests, kaya pati ang doktor hindi alam kung ano ang pwedeng tamang ireseta sa kanya. Hindi rin kasi bumaba ang temperature niya, Sir Jupiter. Dahil sa pag-aalala sa kanya, tinawagan namin kaagad ang parents ni Jasin at ipinaalam ang tungkol sa nangyari. Wala talaga kaming kaalam-alam kung ano ang meron. Tanging pag-asa lang namin ay ang doktor mismo at ang findings kung susuriin ulit ang nakuhang dugo at ihi sa kanya. Nagpasya kaming ipakonfine na lang muna si Jasin kaya ako umalis na muna para kumuha ng mga gamit ng kaibigan namin. Ang dalawa ang pinagbantay ko. Paglabas ko ng silid, nagulantang ako nang salubungin ng babaeng nakita ko kanina doon sa puting bahay. Nakaupo siya sa waiting area sa labas ng katapat na room na parabang may inaantay. Nagkatitigan kami pero hindi ko siya kinausap. Dali-dali akong lumabas at bumalik sa hotel. Kinuha ko ang isang extra bag na may lamang swimwears. Inilatag ko lahat yun sa kama at dali-daling pinasukan ng mga damit ni Jasin. Kung ano-ano na lang ang pinulot kong damit dahil na rin sa pagkataranta. Pero laking gulat ko na lang nang paglingon ko sa malaking aparador, nakita ko ang isang batang babaeng duguan. Nakasuot siya ng puting damit na may maikling manggas at may sailor type na kwelyo at nakalaylay na necktie sa harapan. Sa laylayan, detalyado ang burdang may sinusundang pattern, kurbang may pabuntot na paikot paloob. Nakasuot rin siya ng brimmed hat kung tawagin na may disenyong bulaklak at ribbon. Mahaba ang medyas niyang 1 pulgada ang layo mula sa tuhod at itim na sapatos na may disenyong ribbon din. Umaagos ang dugo mula sa ulo niya hanggang sa damit. Nasakop na ang kanyang dibdib. Ilang saglit pa'y may lumabas na dugo rin sa bibig niya pero parang baliwala lang ito sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin ng diretso. May gustong sabihin pero hindi niya magawang makapagsalita. Sa ekspresyon ng mga mata niya may bahid ng pagmamakaawa at hiya. Napalunok ako. Pilit ko siyang hindi pinansin at panay lang ang pag-impake ko ng mga gamit. Nang sa wakas ay matapos ako dali-dali kong kinuha ang bag. Pero nagulat ako nang biglang nagpakita ang batang babae sa harap ko mismo. Sa gulat, napasigaw ako. Tinanong ko siya kung ano ba ang pakay niya sa akin. Hindi siya sumagot.
Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay yung binibigyan ako ng sakit sa ulo. Kaya nga gusto ko na talagang ipasara ang third eye ko kung sakali mang posible yun para hindi na rin ako ma-stress sa mga ganitong bagay. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinuha ang bag, saka umalis. Wala na akong pakialam kung susundan man niya ako. Kailangan ako ng kaibigan ko. Sumakay ako papunta sa ospital at dumiretso sa kinaroroonan ni Jasin. Mabuti na nga lang at gising na siya. Nagtanong ako sa kanya kung ano ba ang nangyari bago niya naramdaman ang matinding convulsion. Nung una ayaw niyang magsalita, pero nang lumabas ang dalawa naming kasama at kami na lang ang naiwan, nagulat ako nang nagtanong siya sa akin tungkol sa mga kaluluwang ligaw. Kunot ang noo kong napatingin sa kanya at napatanong din kung bakit yun ang gusto niyang pag-usapan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata bago sinabing, sinundan siya ng batang babae papunta dun sa hotel. Hindi ako naniwala nung una, Sir Jupiter, kasi sa tingin ko nagbibiro lang siya. Pero nang kulitin ko siya ng kulitin, kinumbinsi niya akong hindi siya nagsisinungaling. Naalala ko ang batang yon na nasa unit namin. Posible kayang iisa lang sila na tinutukoy ni Jasin. Tinanong ko siya kung ano ba ang hitsura nito. Natigagal ako nang makumpirmang pareho nga kami ng tinutukoy na bata. Nanghingi ng tulong sa akin si Jasin pero hindi ko rin naman din alam kung ano ang posibleng gawin ko pagdating sa ganitong bagay. Naputol ang usapan namin nang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawa. Sabi nila kinakailangan naming manatili sa ospital ng 2 pang araw para masuri ng mabuti si Jasin. Napahilamos ng mukha si Shania. Hindi ito ang inaasahan naming trip talaga. 1 linggo lang din ang bakasyon namin, kaya sayang talaga ang panahon, pero wala rin naman kaming choice. Pagsapit ng gabi dahil hindi pwedeng maraming bantay sa isang pasyente sa ward, umuwi na muna sina Shania at Ariel. Ako ang naiwang bantay ni Jasin. Nagpahinga siya matapos kumain. Ako naman lumabas na muna at nagyosi para makarelax-relax ang utak ko. Labas ng ospital mismo ang pinuntahan ko. Doon ako sa maliit na tindahan bumili at nagyosi naman sa bandang likuran nito. Naupo ako sa grass habang ninanamnam ang gabi. Hindi masyadong naaalinagan ng ilaw ang bandang yon pero maliwanag ng kaunti. Kitang-kita ko pa rin ang paglipad ng usok sa taas. Nung bandang paupos na ang sigarilyo, narinig kong may sumitsit mula sa likuran ko. Hindi ko yun pinansin kasi inakala ko namang tambay na sagabal sa buhay. Nang kakatcall ng mga babae para mapansin. Palapit ng palapit ang sitsit at naririnig ko rin ang mabigat na yabag na papalapit sa akin. Kumakabog na talaga ang dibdib ko kasi may lamig ng nanunuot sa batok ko na parabang may daliring sinisiksik doon sa bandang yun. Dali-dali akong tumayo at tinapon ng upos ng sigarilyo. Akma na sana akong lalakad nang mapansin kong natanggal pala ang pagkakatali ng sintas ng sapatos ko. Inabot ko ito nang nakatayo pa rin at laking gulat ko na lang nang tumama ang paningin ko sa babaeng nakaputi at walang ulo. Nasa bandang likuran ko mismo. Nakaangat ang kanyang kamay sa direksyon ko. Wala naman sana sa isip ko ang magpanik dahil ginagaslight ko ang sariling sanay na ako. Pero hindi. Napakaripas ako ng takbo ng wala sa oras. Dumadagundong ang dibdib ko, namamawis ang buong katawan ko sa tindi ng takot. Panay ang lingon ko sa likuran kung meron pa bang nakasunod. Nandun pa rin siya, parang wala siyang balak na lumayan ako. Nagtaka na lang ang mga nurse at iba pang mga nakakasalubong ko kung bakit tarantang-taranta ako at hingal na hingal nang makapasok ako sa ospital. May ilan sa mga nakauniforming sinubukan akong pigilan pero hindi ko sila pinagbigyan. Saka lang ako nilubayan ng babaeng yun nang makarating ako sa ward. Natumba ako sa pinto nang wala sa oras. Medyo nagdilim ang paningin ko dahil sa pag-hyperventilate. Kaagad akong tinulungan ng mga nandoon at tinawag ang isang doktor para ipasuri ang blood pressure ko. Pati si Jasin nataranta tungkol sa nangyari. Matapos akong suriin ng doktor, kinausap ako ni Jasin. Wala akong nasabi kahit paulit-ulit ang pagpapakita ng mukha ng babae sa isip ko.
Hindi ko siya may paliwanag. Sa pagkakaalam ko, nakita ko ang babaeng yun dun sa basement ng puting bahay. Bakit niya ba ako nasundan at paano kami nasundan? Wala naman kaming ginawang kung anong masama doon para gumawa sila ng paraan na hindi rin kami matahimik. Nakailang tapik pa si Jasin sa akin bago ko siya nasagot sa tanong niya. Natigilan siya at napatanong kung pati raw ba ako sinusundan ng kung sinong ligaw na kaluluwa mula sa pinuntahan namin. Nagkibit balikat ako. Saglit kaming natahimik, pero binasag niya rin ito nang sumagi sa isip niyang balikan namin ang bahay at mag-alay ng dasal, kahit sa basement lang o sa tagong lugar, yung hindi masyadong pansin ng mga tao. Kinunutan ko siya ng noo at matinding umiling. Hinding-hindi na ako pwedeng bumalik doon dahil posibleng dumoble pa ang pakiramdam niya at mas lalong dumikit naman ang energy ng kaluluwang yun. Inis na hinalungkatan ako ng sagot ni Jasin tungkol sa kung ano ang mabuting gawin para tigilan kami kahit papano. Isa lang ang naging solusyon ko doon. Hayaan, gaya ng ginagawa ko lagi sa mga nambubulabog sa akin. Pero yun ang isa sa mga pinakamaling desisyon ko sa buhay dahil lumala ang sitwasyon sa pagdaan ng mga araw na nandun kami. Day 3 sa Baguio. Tuluyan ang nakalabas si Jasin sa ospital. Pabalik-balik ang lagnat niya at kapansin-pansin din na may schedule ang pagtaas nito na siyang nagli-lead sa convulsion. Tuwing 3:00 ng madaling araw, ginigising talaga ako ni Jasin dahil sa nararamdaman niya pero pag chinek ng doktor, normal naman ang vital signs niya. Hindi kami pwedeng magtagal sa loob ng ospital kasi pataas ng pataas ang bill. Nagsinungaling pa naman kami sa mga magulang niya noon na nakalabas na kami nung unang araw at mild symptoms ng fever lang ang meron siya. Pagdating namin sa hotel, sinalubong kami ni Shania. Inalalayan niya si Jasin na makaupo sa kama. Pagkaupo niya mismo doon, napansin kong nagitla siya nang tumama ang direksyon ng mga mata niya sa malaking TV. Tinapik-tapik pa siya ni Shania pero hindi siya gumagalaw. Basa ko sa mukha niya ang takot at gustong magsalita pero hindi niya alam kung paano sasabihin kung ano man ang nakikita niya. Tiningnan ko naman ang TV na yon. Wala naman akong nakitang kakaiba. Sinuri ko ng maayos. Nagpapanik na rin ang mga kasama namin pero maya-maya tumawa siya ng malakas at sumigaw na prank lang yun. Humugot ako ng malalim na hininga. Inirapan siya habang nakikisabay sa tawa ng mga kasama ko. Umiling-giling ako't lumabas na muna saglit para magyosi sa baba. Gabi. Pagkatapos namin kumain sa labas, pumunta pa kami sa isang bar club. Sobrang saya namin talaga to the point na nakalimutan na namin halos ang problemang pinagdaanan namin sa loob ng halos 2 araw. Panay ang sigaw namin habang sumasayaw na deserve naming magpakalasing at magsaya dahil ayos lang ang kaibigan namin. Bandang 12 a.m. na kami nakauwi ng hotel. Walang lasing sa amin kahit papano. Kaagad na nagsipwesto kami sa kanya-kanyang higaan. Pinatay ni Ariel ang ilaw kaya madilim na sa loob. Meron namang liwanag mula sa bintanang nakabukas at ako yung nasa bandang yun, kaya ayos lang. Ilang minuto ang nakalipas, hindi ko pa rin magawang matulog. May pakiramdam akong mabigat at kung ano-ano ang sumasagi sa isip ko. Panay naman ang palit ko ng posisyon. Hinahanap ang komportableng paglapat ng katawan ko sa higaan, kaso wala eh. Humugot ako ng malalim na hininga bago dumilat at laking gulat ko na lang nang tumambad ang mukha ng isang batang babaeng nakadungaw sa salamin ng bintana. Kaagad naman siyang nawala nang magtama ang paningin namin. Napabalikwas ako ng bangon nang wala sa oras. Tiningnan ko ang bintana. Wala na talaga siya. Nakilala ko ang itsurang yon. Parehong-pareho ito sa nakita ko ng isang araw habang nag-iimpake ako ng mga gamit ni Jasin. Pero ang tanong, ano ba talaga ang pakay niya sa akin? Inilibot ko ang paningin sa buong unit. Inaasahan na may makikita sana kahit isa man lang ligaw na kaluluwa. Pero bigo ako. Sa pagkakaalam ko, 3 silang bumabagabag sa akin. Malaki ang chance na nanghihingi sila ng tulong na makatawid sa kabilang mundo pero may chance din na gusto lang nilang mang-abala ng ibang tao. Hindi ko kaya ang magbigay tulong sa kanila.
Ilang beses na rin akong nagkaroon ng ganitong sitwasyon pero ni isa sa kanila hindi ko pinagbigyan. Nagbibigay naman ako ng paliwanag sa kanila kung bakit hindi ako tumutulong at umaalis din naman sila at hindi na ako binubulabog. Humugot ako ng malalim na hininga. Sumandal sa board ng higaan bago bumulong. Sinabi kong hindi ko sila matutulungan sa gusto nilang mangyari. Kung pwede, maghanap na lang sana sila ng ibang taong pwedeng makatulong talaga. Pagmulat ko ng mata, napasinghap ako nang tumambad ang isang batang lalaki, isang batang babae at walang ulong babae. Nasa higaan ko sila mismo, nakatayo sa bandang paanan ko. Hindi ako nakagalaw. Wala akong nasabi, naiwang nakaawang ang labi ko hanggang sa unti-unti akong kinain ng takot at nagdilim ang paningin ko. Paggising ko, tumambad ang mga mukha ni Jasin. Umaga na pala. Wala akong maalala kung ano ang nangyari kagabi o kung meron ba akong dapat alalahanin. Nawala talaga sa isip ko ang tungkol sa 3 kaluluwang hindi matahimik. Nawirduhan na ako sa hitsura ni Jasin. Kunot ang kanilang noo, mukhang nag-aalala. Pero at the same time, meron ding relief. Narinig ko pang sinabi ni Ariel na mabuti na lang daw at nagawa ko pang mabuhay. Tinanong ko sila kung bakit, ano ba talagang nangyari? Si Shania ang sumagot. Ipinaliwanag niya sa akin kung paano akong tumayo sa hinihigaan ko. Pinilit na mag-crack ang leeg ko at binali ko rin ang bandang wrist ko. Rinig na rinig nila ang pag-crack ng mga buto ko sa mga bahaging yun. Napangiwi ako sa kwento nila. Hindi ako niniwala. Dagdag pa ni Shania, ang pinag-aalala talaga nila sa akin ay ang pagpunta ko sa loob ng aparador at pinilit kong patayin ang sarili gamit ang nakitang mahabang sintas. Siguro sa isang pantalon yun ng kasama namin. Gusto kong matawa sa isinalaysay niya, Sir Jupiter, pero masyadong seryoso ang mga kasama ko. Kinilabutan din si Ariel. Tulalang naupo si Jasin sa higaan niya. Nakatingin sa kawalan na nagtanong kung tutuloy pa ba kami sa trip na yun. Mukhang hindi talaga pabor ang panahon para sa amin. Walang may sumagot sa amin. Huminga ako ng malalim bago pinangunahan ng lahat. Ang gusto ko sanang isagot ay oo, pero iba ang lumabas sa bibig ko. Hindi. Napansin yon ni Jasin, iba rin ang tono ng boses na lumabas sa akin. Nagkatinginan silang tatlo, parehong nagulat sa nangyari. Peke ang tawang pinakawalan ko sa hangin at nag-assure sa kanilang biro lang yun. Pero ang totoo, ipinagtaka ko rin ang pangyayari. Binawi ko rin ang sinabing hindi. Inunahan ko na nga silang ihanda ang mga gamit ko para sa pag-alis namin. Kaso ang tanong, paano na ang tiket namin? Napakamahal pa naman. Bali round trip na kasi ang nabook namin at nakaschedule na doon kung kailan ang balik namin sa Leyte. Sadyang nakaplano na rin kasi ang mga gagawin namin kaya nakakalungkot na kailangan naming i-cancel ang mga yun dahil lang sa hindi paborang panahon sa aming magbabarkada. Tinawagan namin sila mama pero napagalitan lang kami. Wala silang pagdagdag sa emergency ticket na kukunin sana namin sa araw na yon. 10 araw pa ang aantayin namin bago ang kanilang sweldo. Pare-pareho kaming nanamlay. Naging tulala at panay ang isip ng paraan kung ano ang posible naming gawin para lang mabuhay sa loob ng natitira pang 4 na araw. Maya-maya nagsuhestyon si Ariel na umalis na lang kami doon at pumunta sa malayo pero sa Baguio pa rin. Baka sakaling maging ayos din ang lahat. Kahit papaano mas cheaper rin naman ang hotel kaya yun ang naging last choice namin. Ayun, na-finalize ang desisyon namin at natuloy ang pag-iimpake ng mga gamit. Nung nasa CR na ako, pagkabasa ko ng bandang leeg ko, bahagya akong napaigtad ng maramdaman ng hapdi sa bandang leeg ko. Kinapa ko naman ang bandang yun at mas lalo itong humapdi nang maramdaman ko ang scratch na medyo mahaba. Dali-dali akong napatingin sa salamin.
Natigilan ako nang makita ang 3 mahabang scratch nga sa leeg ko. Parang galos ito ng mahabang kuko. Hindi naman mahaba ang mga kuko ko, pero isa sa amin ang merong ngang ganun. Si Jasin. Dahan-dahan kong nilinis ang bandang yon ng leeg ko pagkatapos kinompronta ko si Jasin tungkol sa sugat ko sa leeg. Pagalit pa ang pag-confront ko sa kanya, kaya nagulat ang ilan sa inasta ko. Ipinakita ko sa kanila ang nangyari sa leeg ko at pati sila nagulat nang makita ito. Panay naman ang tanggi ni Jasin tungkol sa nangyari. Wala siyang alam. Hindi ko sana siya paniniwalaan nang si Ariel na mismo ang magpaliwanag tungkol sa nangyari. Bale, napansin niya na talaga ang scratch na yun kanina nung kinuha nila ako sa aparador, pero hindi pa siya masyadong halata. Sa tingin niya may kung sino talagang gumawa nito sa akin, pero ni isa sa kanila hindi yun nakikita. Hinala naman ni Jasin ang nakita niya noong batang babae na similar sa description ko, ang posibleng suspect. Lahat kami natakot kaya kaagad na umaksyon para makalayo sa lugar. Nang makalabas na kami habang naglalakad, may kung ano akong pakiramdam sa loob na kailangan kong tignan ang hotel pabalik. Pinilit ko pa nga itong labanan pero nanaig din ang pakiramdam ko. Paglingon ko nga sakto dun sa mataas na building na hindi ko alam kung anong floor, nakita ko ang batang babaeng kapareho sa nakita ko nung nakarang araw at may kasama rin siyang babaeng wala ng ulo. Kinilabutan ako masyado kaya pinagmadali ko sila. Medyo kumalma ang sitwasyon nang tuluyan kaming makasakay at makalayo doon. Abot ng halos 2 oras ang naging biyahe namin sa paghahanap ng lugar na pwede naming mapuntahan. Mabuti na lang at nagtanong ang driver kung saan ba kami. Nagpatid na lang kami sa isang lugar na may murang motel o inn. Mabait naman si Manong at pinababa niya kami sa isang kanto. Hindi na kasi pwedeng pumasok ang sasakyan sa bandang yun kung saan ang isang inn na mura pa sa mas mura pero maganda naman at comfy daw. Ayun, sinunod namin siya. Habang naglalakad kami, kapansin-pansin ang naghihilerang 5 bahay na maliliit na mukhang abandonado. Unsettling para sa akin kasi kahit tirik na tirik ang araw, malamig ang pakiramdam ko sa mga yon. Ang una naming dadaan ng bahay ang napansin kong full concrete talaga pero halatang abandonado. Nakapilig na ang isang pader sa harapan at kitang malaking bitak sa itaas na konektado doon. Maraming parte ang may lumot na kulay berde at dilaw, lalo na sa bandang ibaba kung saan laging basa. May basag na bintana sa kaliwa at ang salamin ay may mga gasgas at mantsa ng putik. Yung rehas na bakal sa bintana ay kinakalawang na. Sa kaliwang banda naman medyo ayos-ayos pa naman, bahagyang nakahawi ang kortina sa mga gilid, kaya kitang-kitang madilim na loob. Ang pinto, kahoy na kulay brown dati, pero ngayon ay madumi. May uka at kinakain na ng mga anay. Sa gilid ng pinto may mga peklat ng pako na tinanggal na. Yung harapan ng bahay may mga damo at putik at may basag na paso na may patay na halaman. Ang pangalawang bahay gawa sa kahoy, mukhang dating simple at maliwalas na tirahan. Pero ngayon ay puro sira. Ang kahoy na pader ay tuyot, may mga bitak at sa ilang parte butas na talaga. Nabakbak ng pintura at naipon sa baba, puro kahoy na lang na kulay abo at itim ang nakikita. Ang bubong na gawa sa yero na kinakalawang na at bawat ihip ng hangin ay may tunog na parang umaangal. May hagdan din ito sa labas, luma at may ilang baitang nawala na, kaya delikado ng apakan. Sa gilid ng bahay may lumang timba at basurang hindi na gumalaw sa kung ilang taon. Puno ng tuyong dahon at sanga ang paligid. Itong ikatlo halos gibana. Yung likod na bahagi ng bahay ay nakasubsob na para bang bumigay dahil sa bigat o ulan. Ang mga pader ay gawa rin sa kahoy pero mas malala ang pagkabulok nito. Yung bubong na nakikita sa harapan, malaki ang butas. Ang sahig kahit nasa labas ka pa lang, makikitang may butas at may mga gamit na nakakalat. Sirang upuan, basag na palanggana at lumang tela na hindi na mawari kung kurtina o kumot. May isang lumang mesang nakatumba sa labas na kinain na ng panahon. Marupok na ang kahoy at sira-sira na rin.
Yung bintana wala ng salamin at may kahoy na nakausli na parang sinubukang takpan pero di na natapos. Yung ikaapat mas maliit kaysa sa nauna at halos natatakpan na ng mga gumagapang na halaman. Yung pader ay gawa rin sa kahoy at kung saan-saan na may pako, parang maraming beses nang pinagtakpan ng iba't ibang bagay. Ang bintana ay may nakatakip na mga kahoy na tabla pero sa isang bahagi ay nakasuksok lang, parang may pilit na nagtanggal. Ang paligid ay punong-puno ng damo at halaman na hindi na ginupit o nilinis. May mga halaman pa na pumasok na sa loob ng siwang ng pader. Yung bubong ay tila lumulundo na sa gitna at makakonting ulan pa ay bumigay na. Yung pinto halos ayaw ng sumara ng maayos at nakaawang lang pero sapat para hindi mo makita kung ano ang nasa loob. Wala kang maririnig mula sa loob pero parang may presensya pa rin. Dito na ako mismo nakaramdam ng kakaiba. May mga nakatingin sa amin pero wala akong nakitang kung sino. Presensya lang talaga. Yung huli pinakamaliit sa 5 pero siya ang pinakanakakailang tignan. Halos hindi mo na agad mapapansin na bahay siya kung hindi mo tititigan. Napalibutan na siya ng mga damong halos 1 metro ang taas at may mga punong maliliit na tumubo na sa mismong paligid nito. Ang kahoy na dingding ay halos maitim na sa dumi at panahon at may bahagi na tinutubuan na ng damo. Ang bubong ay halos natanggal na sa isang bahagi at may mga dahon na pumasok na sa loob. Wala na siyang pintuan. Bukas ang harapan at kita na ang loob. Napansin ko ang 2 kabaong na nakahilera sa bandang gitna ng bahay. Tuyo at malamig ang hangin sa palibot nito kahit tanghali at parang may puwersang hindi mo maintindihan na nagsasabing, "Huwag kang lumapit." Sinaway ako ni Ariel nang mapansing iba na naman ang tingin ko sa mga ito. Sinenyasan na akong magmadali kami dahil pare-pareho na silang pagod. Tumango naman ako. Mga siguro ilang minuto ang nilakad namin may nakita kaming karatula sa labas ng isang maliit na gate. Yun na nga ang inn. Napahinga naman kami ng maluwag nang sa wakas ay makita nga ito. Sinalubong kami ng isang guard na nasa 50s na at tinanong kami kung mag-check-in ba. Tumango kaming lahat. Iginiya niya kami paloob. Matapos masettle ng lahat ng kailangan isettle para makapag-check-in, sa wakas, nakapagpahinga rin kami. Nung gabi na ako ang unang nagising sa aming 4. Hindi pa pala kami nakabili ng panghapunan kaya ako na lang ang lumabas. Hindi na rin ako nag-awalang sabihan sila. Medyo malayo ang pupuntahan at purong mga abandonadong bahay ang dadaanan bago makarating sa bake shop. Maliit na tindahan at mga kabahayan na buhay. Nung dumaan ako sa pangatlong abandonadong bahay, napansin kong may mga batang naglalaro doon. Naghahabulan. Alam kong hindi sila tao dahil sa kanilang itsura. Hindi ko sila pinansin. May pakiramdam akong hindi sila mambubulabog ng kahit sino dahil sa maganda nilang aura. Dumiretso ako ng mall at bumili ng mga pagkain. At some point, Sir Jupiter, pagdating ko sa mall, nakakaramdam na talaga ako ng kakaiba. Nahihilo at nagiinit ang katawan ko. Usually, hindi naman ako nagpapanik sa mga ganitong sitwasyon, pero naramdaman ko na lang ang unti-unting paglakas ng kabog ng dibdib ko. Halos lakad-takbo na ang ginagawa ko para lang makatakas sa kung sino ang sumusunod sa akin. Ramdam na ramdam ko na talagang pagbigat ng dibdib ko at ang mainit na hininga sa lalamunan. Namuo ang pawis sa noo ko at luha sa mga mata. Kinapa ko ang cellphone ko sa bulsa. Nako, hindi ko pala dala yun. Malapit na ako sa inn nang marinig ko ang mahinang bulong sa likod ko. Humihingi ng tulong at hustisya. Dito na ako nagsumigaw at nagtatakbo. Diyos ko, pakiramdam ko ang layo ng pinanggalingan ko. Nang makarating ako mismo sa gate ng inn, kumatok ako ng malakas. Humingi ng tulong sa guard at umiyak na sinabi sa kanyang may sumusunod sa akin. Dali-dali niya namang tinignan kung meron nga bang ibang taong nakabuntot sa akin pero kumpirmadong wala.
Pinaupo niya muna ako sa loob ng guardhouse, binigyan ng tubig at pinainom. Nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng kaba. Nung makakalma ako, tinanong ng guard kung saan nga ba kaming room at kung meron ba akong kasamang pwedeng sumundo sa akin. Sinabi ko naman na meron, mga kaibigan ko. Tinawagan niya ang landlady doon sa inn para ipalamang tungkol sa nangyari sa akin. Nang ma-okay na, huminga ng malalim ang guard at seryoso itong nagtanong sa akin kung meron ba akong nakitang 3 batang naghahabulan doon sa isang abandonadong bahay. Napaangat ako ng tingin sa kanya bago dahan-dahang tumango. Nakita kong umiba ang kanyang ekspresyon. Hindi makapaniwalang nang tanong kung meron ba talaga akong third eye. Dahan-dahan ko ulit siyang tinanguan. Napaiwas siya ng tingin, sabay ng tanong kung hindi ba ako natatakot sa kung ano ang posibleng idulot nito kung panatilihin kong nakabukas. Hindi ako nakasagot. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga alam. Nandoon yung hindi kaaya-ayang pakiramdam, lalo pat hindi na rin ako halos pinapatahimik ng mga kaluluwang nabulabog namin sa puting bahay. Nagsuhestyon siya tungkol sa kilala niyang taong makatutulong sa akin na maisara ang third eye ko, pero sinabi ko sa kanyang pag-iisipan ko muna ang bagay na yon. Tinanong ko siya kung ano ang meron dun sa 3 batang naglalaro sa abandonadong bahay. Nagitla ako sa kanyang sinagot, Sir Jupiter. Minasakar pala sila kasama ang kanilang ina at 2 pang mga kapatid. Ang suspect ay ang sarili nilang padre de familia. May itatanong pa sana ako sa kanya pero hindi ko na nagawa dahil dumating na rin sila Jasin. Kita ko rin kay Manong Guard na meron pa siyang gustong idagdag tungkol sa sinabi niya, pero hindi niya na lang din ginawa. Mukhang meron siyang binoprotektahan na impormasyon tungkol sa massacre na yon. Umalis na ako sa guardhouse at dinala ng mga kaibigan ko sa room. Panay ang pangumusta nila at ano ba talaga ang nangyari. Hindi ko sila nasagot. Ayoko na nga sanang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na to. Gusto ko na lang talagang magpahinga. Hindi ako kumain ng hapunan. Sila lang ang nagsalo-salo ng binili kong pagkain. Panay ang tawag nila sa akin pero sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Mabigat sa katawan na para bang may nakaupo sa likod ko. Hinayaan ko ang sarili hanggang sa makatulog ako. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako nang marinig ang mga yabag na papalapit sa higaan ko. May naririnig din akong mabibigat na hininga pero hindi ko matukoy kung saan nangkagaling. Iminulat ko ang mga mata ko. Nasaan na ba ako? Tanong ko sa sarili nang makitang iba na ang disenyo ng lugar. Ako lang din mag-isa ang nakahiga doon sa malapad na kama. Patay sindi ang ilaw sa loob pero nakikita ko pa rin ang kabuuan ng kwarto. Walang kung anong gamit. Maliban sa kama at ang malaking aparador na may salamin na malaki. Bumangon ako at akma ko na sanang ilalapat ang mga paa ko sa kahoy na sahig nang mapansin kong naligo na pala ito ng dugo. Gumagapang pa nga ito papunta sa ibang parte mula sa ilalim ng kama. Dumagundong ang dibdib ko. Dali-dali ko namang binawi ang mga paa ko at gumapang na rin papunta sa kabila pero mas lalo akong nagulantang nang makita ang paa ng isang babae. Wala na itong sapin at may bahid ng dugo na pormang kamay. Nakasuot siya ng mahabang paldang kulay itim. Natutup ko ang bibigkot ng lalaki ang mga matang napaiyak. Sinubukan kong tumakas pero wala talaga akong makitang lagusan kung saan nga ba ako dadaan. Narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Nanuot ang lamig ng tunog ng bisagrang puno ng kalawang. Sinasabayan pa ng mga sari-saring iyak ng mga bata at matatanda. May narinig din akong nagmamakaawang boses ng isang lalaki. Sinasabi nitong pakawalan siya dahil wala siyang ginawang masama. Kailangan niyang makauwi sa kanyang nag-iisang 2 taong kulang na anak. Nang tuluyan ang bumagsak ang likod ng pinto sa pader, tumigil ang pagpatay-sindi ng ilaw. Bigla na lang ding nawala ang mga ingay na kanina ko lang narinig.
Pagtingin ko sa baba, napansin kong wala na ang dugo, as in malinis na ang sahig at makintab din ito. Dumadagundong man ang puso sa kaba, bumaba ako ng dahan-dahan. Lumapit ako sa kinaroroonan ng pinto at lumabas ng dahan-dahan. Napakatahimik. Hindi ko alam kung nasan ako. Wala kong masyadong maaninagan dahil madilim. Kung ano-ano lang ang kinakapa ko para makausad. Maya-maya lang nakapasok ako sa isang kwarto na wala man lang kahit isang gamit. Napansin ko ang malaking bintana na diretsong pinto. May balkonahe ito sa labas. Natigilan ako nang mapagtantong nasa loob pala ako ng puting bahay. Dito na ako nakaramdam ng matinding kilabot, Sir Jupiter. Naramdaman ko ang panghina at paglambot ng mga tuhod ko. Gumapang ang malamig na pawis sa mga kamay ko at noo. Rinig ko na rin ang matinding nagundong ng dibdib ko dahil sa katahimikan. Dahan-dahan akong napaatras, pilit na nagdadasal na sana'y hindi niya ako pabayaan sa ganitong sitwasyon. Pagkuway may naramdaman akong matigas na bagay sa likod. Malamig ito. Napakross fingers ako, Sir Jupiter, sabay nagdasal sa loob-loob ko na sana'y pader lang yon. Dahan-dahan akong umikot patalikod para tingnan kung ano bang meron at laking gulat ko na lang nang makita ang napakaputlang malaking tao. Nakasuot siya ng puting Amerikana, nakatingin siya sa akin pero walang mababasang emosyon sa kanyang mga mata. Kahit na madilim ang paligid, maliwanag na maliwanag ang mukha niya sa paningin ko, Sir Jupiter. Mestizo, medyo singkit ang mga mata. Matangos ang ilong at medyo payat kung titingnang maigi ang kanyang pangangatawan. Akma na sana akong tatakbo pero may isa pang humarang sa likuran niya. Ang batang babaeng nakita ko dun sa hotel at ang batang lalaki na nooy nakita ko. Hindi rin nagpahuli ang walang ulong babae na kabistida at ang isa pang nakasombrero ng malaki. Bahala na, dali-dali ko silang nilagpasan hanggang sa marating ko ang hagdan. Patay sindi rin ang ilaw doon pero pasalamat pa rin ako dahil nagawa kong makababa sa makitid nitong daan. Wala na akong pakialam kung marupok ito o hindi. Kailangan ko talagang makatakas. Nang nasa bandang paliko na ang hagdan, natigilan ako nang marinig ang mahinang palahaw ng isang batang babae na animoy sinasaktan ng kung sino. May naririnig din akong tunog na parang latigo at kasunod nito ang malakas na pagkasa ng baril bago pumutok. Dito ako natigilan. Pakiramdam ko may kung anong batong bumara sa lalamunan ko nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung bakit pero nanghina ang buong katawan ko. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, unti-unting nagdilim ang paningin ko. Nang makabalik ako sa sarili ko, nasa ospital na ako. Kinabitan ako ng oxygen at may dextrose din. Ang una kong napansin na kasama ko ay si Jasin na nakatulog na sa tabi ko. Dahan-dahan kong ginalaw ang kamay ko para magising ko siya. Hindi ko malaman kung bakit namamanhid ang buong katawan ko at hindi ko rin ramdam ang lakas. Para akong nakalutang sa ere. Nandun din yung pakiramdam na parang may kung anong gumagalaw sa loob-loob ko, lalo na sa bandang ulo. Gumalaw si Jasin at nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Imbis na kamustahin ako, natataranta siyang umalis at pinuntahan ang mga kaibigan naming nasa labas. Excited na excited siyang ibinalitang tungkol sa paggising ko. Narinig ko naman si Ariel na tumawag ng nurse. Nang hihina man, tinanong ko sila kung ano ang meron. Nagkatinginan silang lahat. Walang may gustong sumagot, pero si Shania, siya mismo ang nagpaputok ng balita. Nasagasaan ako nung isang gabi, matapos kong tumakbo. Hinabol pa ako ni Manong Guard pero hindi na raw ako napigilan at nabundol ng isang sasakyan. Tumilapon ako kaya sobrang nag-alala silang baka hindi na ako magising. Hindi ako nakapagsalita.
ayokong maniwala sa kanilang sinabi. Paano nangyari yun? Nasa puting bahay nga ako. Hindi yun guni-guni. Nasisiguro ko talagang nangyari nga yun nun pa. Imposible talaga. Gusto ko pa sanang magtanong pero naputol din yun nang dumating ang doktor. Marami siyang naging tanong sa akin bago sinabi ang malubhang balita sa tanang buhay ko. Hindi muna ako makakalakad ng 3 buwan dahil may bali sa bandang likod ko. Dito na gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter. Humagulgul ako ng iyak habang pinipilit ang mga kaibigan kong magpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Pinakalma na muna ako ng doktor at nagbigay ito ng assurance na maliliwanagan ako sa pangyayari maya-maya. Matapos ang kalahating oras ng pag-iyak, kumalma rin ako. Doon ipinaliwanag ni Shania ang buong pangyayari. Ayoko na ibalik pa ang buong trauma na yon sa sulat na to, Sir Jupiter. Pero ito lang po ang masasabi ko. Sinubukan kong tumakas sa mga ligaw na kaluluwang pilit akong pinapasama na siyang naging ending ng pagkadisgrasya ko. Karumal-dumal po ang nangyari sa akin to the point na nakadamay pa ako ng isang lalaking dumadaan lang. Mabuti nga at hindi siya napuruhan. Ayon, umuwi kami sa amin na may dalang mga trauma galing sa trip na yon. Imbis na kaawaan kami ng mga magulang namin, isang malutong na sampal ang inabot ko kay mama at malakas na mura dahil hindi ako nakinig sa kanila. Mas ginusto ko pa rin masunod ang gusto kong trip kahit kakagraduate ko lang. Kahit papano, pasalamat pa rin kaming yun lang ang inabot namin at wala ni isa ang nasawi. Tumigil na nga ang pangungulit ng mga ligaw na kaluluwa pero kung minsan nakikita ko pa rin sila. Hindi ko ipinasara ang third eye ko dahil regalo pa rin yun sa akin. Kayo, anong karansang trip to Baguio kaya ang maibabahagi nyo